Breaking news mga ka-Good News Daily TV. Merong pahayag si Donald Trump bago lang na gusto niyang magkapag-deal sa opisyalis ng Iran ngayon. Pero sa kasamaang palad ay wala talaga siyang makausap dahil naubos na ang mga matataas na ranggo ng Iran. Lahat ng naiwan ay mahihiyang magipag-usap daw sa kanya. Kasi wala ng mga general, ubos na lahat ng mga generals, ubos na lahat ang kanan, kaliwat kamay ng Ali Khamenei. Ang kanyang anak ay incapacity, walang kapasidad dahil nasa coma. Kaya sino bang kausapin? Kaya ito ang pahayag ni Donald Trump, bago lang ito atin na pakinggan. Is doing a great job, and Raising Cane is doing a great job, as good as anybody's ever seen. Don't forget, we had Venezuela. That was the beginning where people started to see the talent. I rebuilt the military and built it, frankly, including Space Force. But I rebuilt the military in my first term. I didn't think I'd be using it this much, but I'm glad I rebuilt it because we can't let these lunatics have nuclear weapons because they were going to use them. They'd use them fast. One of the ways you know that is when this whole thing started, they started shooting missiles all over the Middle East at countries that were basically not involved because they wanted to take over the Middle East. And if they had a nuclear weapon, they would have used it. The only question would have been the first hour, the first day. That's the only question. They would have used it. And if they can use a nuclear weapon, the world would have been in big trouble. We had to stop. It should have been done long ago. I also want to thank FCC Chairman Brendan Carr, perhaps the most powerful man in this room. You are doing some job. He's trying to keep the fake news, he's trying to make the fake news real and respected again, which is not an easy job, but you're doing a really amazing job. First time that's happened in 25 years. So I congratulate you and everybody in the room. Everybody in this whole country is watching what you're doing, and we appreciate it. Alright, so there you go, President Donald Trump sa kanyang latest na pahayag tungkol sa Iran na wala talagang deal dahil walang makausap na matinong mataas na opisyal ng Iran dahil nauubos na ito. Well, dito naman tayo dadako sa update sa Hormuz. Ito'y balita sa atin hatid ng Indian News Channel ni Nikita Kapoor. At dito pinahayag niya ang plano ni Trump kung anong gawin ni Trump diyan sa Hormuz. Yan ba i-invade? Yan ba ay sakupin? Yan ba ay bombahin? Atin pakinggan si Nikita Kapoor ng kanyang Decode. I'm Nikita Kapoor and you are watching Decode. And in this episode we decode Donald Trump's secret plan to capture the Strait of Hormuz. Because this time the war may not be about destroying Iran's power, it may be about taking control of it. According to a report by the Wall Street Journal, the Pentagon, under pressure from US President Donald Trump, is considering a bold, high-risk strategy. Deploy the 31st Marine Expeditionary Unit, a rapid response force of 2,200 US Marines, already on board the massive assault ship USS Tripoli, moving from Japan toward the Middle East. But here's the twist, viewers. This isn't a traditional military assault. This is a calculated takeover of the Strait of Hormuz. The plan? Seize strategic Iranian islands near the Strait of Hormuz, turn them into forward operating bases under US control, and use them as leverage to force Iran to reopen global oil routes. This is not just warfare, this is a geopolitical chess. Let's break this down, because you cannot capture water, but you can control everything around it. Step 1. Island seizure. The US targets key islands like Kurg Island, Keshm Island. These are not random pieces of land, viewers. They are Iran's economic lifelines. Kurg Island alone handles up to 90% of Iran's oil exports. Step 2. Forward military bases. Once seized, these islands become surveillance hubs
missile defense platforms, and naval control points for the United States of America. From here, the US can monitor and dominate every ship entering or exiting the Strait of Hormuz. Then comes the step 3, choke the choke point. By controlling the islands, the United States effectively secures a safe passage for global oil tankers, neutralizes O, ito yung sinabi kanina ni Nikita Kapoor na dapat kontrolin ng Amerika, agawin o i-invade itong Strait of Hormuz mismo. Bakit nga ba napakahirap pasukin ng Strait of Hormuz? Dahil dito. Ito yung binulugan ko. Ayan, nakita nyo ba yan? Yung isla ng Qism. Isla ng Qism. Yan ay isla pa rin yan ng Iran dyan. Ito. Ayon sa balita ay underground ng isla na yan ay napakaraming missile na nakabaon dyan. Ibig sabihin mayroong parang underground headquarters dyan na punong-puno ng missile. Ayan, at yan ay autonomous control yan. Meron silang autonomy dyan. Hindi na kailangan tawagan pa sila ng general. Kung sino man yung naka-assign dyan na kung general man ay meron siyang autonomy na siya na yung magmaman diyan. Siya yung mag-utos na tirahin nyo na. So itong Qism, yan yung pinakamalaking arsenal diyan na punong-puno yan ng missiles diyan. At itong dalawang isla dito, Laruk at Hormuz, yan yung dalawang isla, ay may mga ano daw yan, kamikasi na mga maliliit na bangka na parang mga speedboat na kamikasi, yung ibabangga lang sa sabog na. At dito rin naka-deploy yung mga sea mines. Meron isang napaka-importanting isla dito sa Strait of Hormuz. By the way, ang lawak ng Strait of Hormuz ay 22 miles lang daw yan. 22 miles. So tamang-tama lang daw na magsalubong two-way ang dalawang barko ng tanker. Ganun kakitid ang Strait of Hormuz at paliko yan. At mayroong mga isla-isla diyan na maliit. Kaya hindi makapagbiyahe ng mabilis, dahan-dahan yung mga barko. Kaya tatamaan talaga ng missile. O kaya kahit lang mga RPG, mga basuka, tatama na yun dahil napakalapit lang. At wala nang time na masagap pa ng radar dahil napakalapit lang eh. So wala nang time i-intercept pa yung mga missiles kung ipuntirya sa mga barko na dadaan dyan, lalo na kapag dadaan yung mga barko ng Amerika na pandigma, yung mga battleship, ay mahirapan talaga sila dahil sobrang lapit. At dito naman sa kabundukan na malapit dyan, na nakadungaw sa Strait of Hormuz, ay nariyan pa rin yung ang lalaking mga ballistic missiles dyan nakabaon din underground. Kaya lahat yan ay nakatutok dyan sa Strait of Hormuz. Yung mga missile sa bundok, missile sa mga isla. Matagal na kasi na nagprepara ang Iran para sa ganitong senaryo. So merong very strategic na isla dito. Ito yung Musa. Abu Musa ito. Itong Abu Musa ay parang checkpoint daw yan ng Iran. Na kapag dadaan ka dyan ay pwedeng tirahin ka mismo dyan sa Abu Musa. At lahat ng mga maliliit na isla dyan, lahat yan ay merong mga nakatagong mga missiles dyan, missiles battery na hindi makikita sa himpapawid kasi nakabaon siya. Parang silos lang siya, lilitaw lang kung may titirahin. Okay, kaya ito daw ang unahin ng Amerika eh. Pag-agaw itong isla ng Abu Musa. At kapag nakontrol ito, excuse. At kapag nakontrol itong Abu Musa, ay pwede na dito mag-deploy ang Amerika ng malakas na trupa at mag-deploy ng kanilang gagamitan kasi malapit na lang ang Qism. Pwede rin puntiryahin ng Amerika. Ang tanging gawin ng Amerika, agawin ang Abu Musa, itong isla dito. At pangalawang agawin ay ang isla ng Qism, kung saan mayroong mga napakaraming missiles na naka-imbak dyan. So yan ang plano ni Trump. At yung CARG naman na sinasabi,
ay hindi na daw yung bombahin ni Trump ang Karg. Yung isla na nandoon yung deposito ng langis ng Iran. Kasi masisira daw ang world economy kapag bombahin yung oil field na yun, yung pondo ng langis doon. Kasi ano yun, napakalaging pondo ng langis at vital to the supply of the world economy ang oil ng Iran na nariyan sa Karg Island. Kaya ang Karg Island nakareserba na ngayon, hindi na bombahin ni Iran, hindi na bombahin ni Trump, kundi itong Strait of Hormuz ang i-invade ngayon ni Trump. Kaya nga nagpadala na siya ng nasa 3,000 katrupa na elite marine forces galing sa USS Tripoli. Mga elite marines daw yan, mga veterans ang ipapadala sa Strait of Hormuz. At yung mga 18 Warthog na mga eroplano na pang bomba sa ganyan mga close mga shorter distances lang ay yung 18 Warthog na eroplano na merong Gatling gun na 50 caliber machine gun. Bumubuga ng 4,000 rounds in every minute. Yun yung sinasabing lumilipad na tangki, yung A-10 Warthog. So yan yung plano ni Trump. Kapag naagaw na tong Hormuz na to, makontrol ng Amerika, kasama ang NATO, ay wala nang kaproblema-problema. Ang siguraduhin lang ay malinis talaga itong kabundukan ng Iran, itong narito sa Abbas, sa Minab, ayan o. Kailangan malinis yan para wala ng trade ng mga missiles. At kapag nakontrol lahat yan ng Amerika o na-neutralize, ay balik na ang ating saya at makapag-pasel-pasel na tayo kasi babalik na sa dating presyo ang gasolina. At sana naman ay babalik talaga kasi ang mga negosyante din dito sa atin sa Pilipinas ay ginagamit din na rason sa pagtaas ng gasolina ang nangyayari dyan sa Iran at sa Strait of Hormuz. Alright, maraming salamat sa kay Nikita Kapor at sa video ng Presidenteng Trump courtesy of the White House. Ako'y magpapaalam na maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong. Hanggang sa muli.